Anak ko din yan. Lalo na po nag-aral ako sa St. Joseph. Nahiya ako sa sabihin ko religion. Nagkataon ng panahon ngayon na nanaig na yung mga Kristiyano. Buti na nga lang mga Bible ngayon nasa cellphone na, nasa iPad na. Pero dati talagang binabakalot pa ng dyaryo yan dahil hiya tayo. Ipakita kung ano meron tayo, pero napakatindi pala kung ano meron tayo. Ito palang meron sa atin ay kaya yumanin, kaya magbago, kahit anuman tigas ng tao sa mundo. Ito pala yung bagay na kapagbabago sa bawat tao na kinahihiya natin minsan. Panahon na para sindihan natin ang ilaw natin at ang pang-apat, panghuli. Live for His praise. Live for His praise. Ang sabi dito, if you try to please everybody, you'll end up pleasing nobody. Kasi kadalasan tayo, mga tao, tayo mga Kristiyano, nabubuhay tayo na i-please na lang natin yung mga kapwa natin, i-please natin, magulang natin, i-please natin. Why don't we please God? Kadalasan sabi ko, I don't need na tumayo sa harapan kung i-please ko lang kayo. Tumatayo ako sa harapan to please ang ating Panginoon. Minsan tumatayo tayo out of performance, lagi pa ulit-ulit para ma-please, para makita natin magaling. But should we ever nagawin naman natin isang bagay na ma-please naman ang ating Panginoon sa ginagawa natin. Ma-please naman ang ating Diyos sa buhay natin. Na panahon na para naman tayo magbigay ng tunay na pagpuri sa ating Panginoon na minsan sabi ko, di ba nakakahiya? Huwag na kayo mahiya sa mga makikinig sa inyo. Kasi lalabas lang sa tenga niya yung mga makikinig sa inyo na kayo magpupuri sa Panginoon. Pero tayo nagpupuri para bigay natin ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon kung bakit tayo narito ngayon. Minsan tayo tumatayo sa harapan para may please natin mga iba. Minsan tayo umaatin at para magsimba, para may please natin mga magulang natin, para pakita tayo na mabait na tayo. O tayo pupunta rito para masabing religyoso tayo. Pero panahon na para makita ng Diyos yung tunay na pagpuri natin sa Kanya. Ang sabi sa John 12:42-43 says, ang sabi, yet at the same time, many even among the leaders believed in Him, but because of the Pharisees, they would not confess their faith, for fear they would be put out of the synagogue, for they love praise from men more than praise from God. Minsan kadalasan gusto natin papuri ng mga tao sa atin. Minsan kadalasan gusto natin, naangkin natin. Na minsan sabi ko nga sa mga kabataan, lagi ko tinuturo, wag na wag kayong kukuha ng glory kahit katiting. Dahil lahat yan ay para lang sa Panginoon. Dahil na minsan akala nyo napapansin kayo, akala ang gagaling nyo, na minsan akala nyo ang galing nyo kumanta, minsan akala nyo napakagwapo, napakaganda nyo, minsan nagtitake advantage tayo na kunin yung glory na hindi naman para sa atin. Napapansin kayo dahil may nakikitang liwanag sa inyo, yun yung anointing ng Diyos na huwag nyo ma-misinterpret dahil hindi ito sa atin. Ito ay sa Kanya lamang. Na minsan pag tumayo kayo at pinalutan kayo ng banal na espiritu at napapansin kayo, gumagal ang loob mula sa bata, matanda, lalapit ang loob sa inyo. Pero kahit konti, huwag kayo kumuha ng katiting na kapurihan doon. Ang lahat ng kapurihan ay sa ating Panginoon. When you live for the praise and admiration of people, it hinders your walk with Christ. Many things we do. Kasi nahihinder yung lakad natin sa Panginoon. Kaya sabi sa Colossians 3:20 and 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Our goal is should be to please God, not man. Hindi po ako umuwi dito sa Pilipinas para mag-please ko yung magulang ko. Noong una, yung sinabi ko nga na story na yung nagpabilisan na tumakbo, bibigyan na 1 milyon. Sabi, kinuwento ko nun sa mga kabataan noon na may nagpaligsahan. Sabi niya, may bibigay 1 milyon kung sino makakatawid sa swimming pool na punong-puno ng bayan. Tumawid yung isa. Lumangoy, laki ng katawan. Malapit na sa finish line, nakagip yung ulo niya, putol. Yung pangalawa naman, isa si Michael Phelps, talagang magaling lumangoy. Malapit na sa finish line, nakagat yung paa niya. Sabi ng lumubog at namatay. Sabi ng mayaman na magbibigay 1 milyon, wala na. Wala nang maano. Pero minsan biglang may nag-splash yung tubig. Ang bilis. Pag-aawal ito, papayat-payat na, nagulat itong isa.
isang mayaman na to, nako, sa kanya 1,000,000, tinanong niya ng sikreto. Sabi ng payat na malansik pa, sino tulak akin? Tinulak lang pala siya. Kadalasan gano'n nangyayari sa atin ng panahon ng unang dating ko. Aaminin ko, natulak lang ako. Nandito ako to please my parents. Nandito ako para ma-please lang yung mga magulang ko, na masabi lang sumunod ako sa kanila. Kahit sobrang pagmamahal ko sa magulang ko, ayoko sila bigon, sumunod lang ako sa kanila kahit napipilitan ako. But this time, nandito ako not for me to please my parents, nandito ako to please God alone. Nandito ako para bigyan siya ng kapulihan. Nandito ako para i-please ang ating Panginoon. Ginagawa ko lahat ng bagay para lang i-please ang ating Panginoon. Dahil sa pag-please na ito, bonus na lang na lumaki tayo, bonus na lang na mahalin ako lalo ng mga magulang ko, na dati kinasusuklam ako, na dati tinatakwil ako, na dati ayaw ko pakilalang anak dahil tinatawag nila akong black sheep sa pamilya. Pero naging bonus na lang yung inuna kong i-please ang ating Panginoon. Bonus ng ating mga magulang ay mapalapit din naman sa atin. Ang nais ng Diyos, umayos din naman tayo. Umayos din naman tayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating magulang, sa harapan ng ating kapwa. Na ipakita natin yung tunay na testimony na ang Diyos ay nagbabago ng buhay at Diyos ay siya tunay sa kanyang pangako. Ay nang nais ng Diyos sa ating yung tunay na pagbabago. At pamarito, ang nais ko, paano ba tayo magiging consistent sa ating tawag sa ating Panginoon? Unang-una, live in His presence. Kailangan mabuhay tayo sa presence ng ating Panginoon. Pangalawa, alamin natin kung anong plano ng Diyos sa bawat isa atin. Pangatlo, always plug in to the source, to the power ng ating Panginoon. Lagi tayo mag-meditate ng salita ng Diyos, day and night, para tayo mismo lagi tayo nare-refuel, nare-recharge kung bakit kayo nasa church. Ito, dahil pagod na pagod kayo the whole week, this is the time para mag-charge. Kung sa cellphone, ito panahon na mag-lobat na kayo, ito panahon na mag-charge kayo, kung bakit naririto kayo ngayon, for you na makapag-recharge at magkaroon ng communication sa Diyos. Doon lang tayo nakakaramdam ng kapahingahan sa presensya ng Panginoon. At ang pang-apat, give the praise. Live for His praise. Tayo mabuhay. Tayo nilikha ng Diyos kung bakit tayo narito upang papurihan at parangalan ang ating Panginoon. At lahat ng bagay kung unahin natin siya ay idaragdag lahat sa atin. Lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating kagalingan, lahat ng ating mga problema ay kaya niyang patagin sa mga oras nito. At sa umaga ito, nais ko natin tumayo sa panguwas sa panalangin. Na marami sa atin na minsan nanlalamig